Live sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong aga. Yen bantayan, yen sunod, yen tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyo sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sang Lunes, Hunyo 23, tuig 2025. Ako ang inyo tagbalita, Junel Baclay, kagkaroon sa aton ng mga pangulong dinalan. Sobra 5 milyon ka pesos nga balor sang smuggled cigarettes na kumpiska sa Takas Haro. Probinsya sa Capiz may kaso na sang monkeypox. LPA sagwa sang Philippine Area of Responsibility nangin isa na kabagyo. Malayo ang tsansa nga magsulod sa PAR. 3.2 million pesos livelihood assistance gintugyan sa DSWD. Masobra 2 kagatos ka individual sa probinsya sang Antique. DSWD nag-turnover man sang Climate Resiliency Project kag cash aid San Carlos City, Negros Occidental. Soroa City nagpasalig sa pag-assist sa mga kapisnon sa tunga sang Iran-Israel crisis. Health services ginpalapit pa sa mga pamatanon pinaagi sa upgraded features sang Alamna 3.0. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga kagkaron sa detalye sang aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. 5.1 million valor sang smuggled cigarettes ang nakumpiska sa barangay Takas Haro. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Altarosa. Sa pagtutok sa Iloilo Maritime Police Station sa kampanya kontra smuggling, naglabot sa 5.1 milyones pesos na balor sa smuggled cigarettes ang nakumpiska sa 2 ka operasyon sa barangay Takasharo, Iloilo City. Sa unang operasyon, natakpan sa Ronilo Sanchez kag Mark Delgado matapos maligyan ng kapulisan sa smuggled cigarettes. Natigayon nga makumpiska ang 342,000 pesos na balor sa smuggled cigarettes matapos madiskubrihan sa kapulisan kung di na source sa mga suspect nagpakigangot sila sa Bureau of Internal Revenue para magpatayan sa inspeksyon sa gahom sa mission order. Dito na kumpiska sa kapulisan sa warehouse ang kinarton-karton ng sigarilyo na nagabalor sa 4.8 million pesos. Wala man sila sa napakita ng dokumento nga lehitimo ang ginabaligya nila ang sigarilyo. Sa pag-imbestiga sa kapulisan sa Chinese National ang nagarenta sa nasambit nga warehouse. Sa mga suspect magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 10863 o kanang Customs Modernization and Tariff Act. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Siya sang Capiz ang may kumpirmado na nga kaso sang monkeypox. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Ginkumpirma sang Capiz Provincial Government pinaagi sa Provincial Health Office ang una nga kaso sang Mpox sa probinsya. Sa 2 ka resulta ang ginpagwa sang RITM, isa ka sample ang nagwa nga positibo, samtang nagnegatibo naman ang isa pa. Sunod sa LGU, ang pasyente nga nagpositibo sa balatian ang sakaron naka-home isolation kag ginamonitor sang local health office. Nagpalit naman ang halos tanan nga skin lesion sang pasyente
kag na-trace naman ang mga na-identify nga close contact. Sa piyak sinigi na pangabay sa provincial government ang mga kapisnon nga magpabiling nga kalmado, magkooperar kag sundon ang minimum health standards kaangay sang paghugas sang kamot, pagsuksok sang mask kag paglikaw nga mag-close contact sa mga tawo nga may rashes o konhilanat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Yara sa 2,425 East Northeast sang extreme northern Luzon ang tropical cyclone nga nasipitan sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Manubo naman ang tsansa sini nga magsulod sa PAR suno sa pag-asa. Ang southwest monsoon nag-apekto sa pungsod. Nagapabilin nga magalumon nga mayara sing pagnaptalapta nga pag-ulan kag pagpanaguob ang mangin panahon sa Western Visayas. Dala sang hangin habagat nga may mahina tubtob kasarangan nga hangin halin sa southwest padulong sa south kag makanay naman tubtob kasarangan ang pagbalod sang kadagatan. 25 tubtob 33 degrees Celsius ang mangin temperatura sa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginlunsad sa Department of Education Schools Division of Iloilo ang isa ka educational innovation nga nagatuyo sa napawasugon pa ang literacy sa mga bulutuan. Ang proyekto nga Balay Eskwelahan Year 6 ang may tema Pagbasa, Pag-asa sa Bagong Pilipinas ang ginlunsar sining karon lang. Ang tema karon nga tuig nagapakita sang importante nga katungdanan sang literacy sa paghulma sang maulumon nga mga palaabuton para sa pungsod. Nakatutok ini sa pagana sa mga training school heads kay K-Stage 1 teachers nga nag-equip sa ilang mga estratehiya nga nakabase sa pagpanalawsaw sa pagpauswag sa mga ikasarang sa pagbasa, comprehension skills sa mga estudyante. Halin sa ini ang ginsuguran sang 2020 sa tion sang pandemya, ang Balay Eskwelahan ang nagapanguna sa mga inisyatibo nga nagasuporta sa mga ginikanan guardians kag learning facilitators sa paggiya sa early grade learners, kindergarten to grade 3, pinaagi sa K-12 curriculum. Sa sulod sa mga tinuig ang Balay Eskwelahan, nakadevelop na sa Great Exit Assessment Tool, Parents Toolkit, ang mga materyales sa advokasya tanan nga adapted sa mga digital nga mga format para sa mas malapad nga paglabot. Nakipman sa mga naobra sa idalom sa programa, ang original nga mga sugilyanon paagi sa ABC Plus kag CRLA o kanang Comprehensive Rapid Literacy Assessment nga mga programa ang una sang PRC, CPD accredited training sa SDO Iloilo, hanggang award-winning graduation song nga Pangarap, naging kilala bilang most inspiring graduation song sa YouTube. Sa isa ka speech kadungan sang launching, ginatagan sing importansya sa DepEd Iloilo Schools paagi kay Division Superintendent Dr. Ernesto Servillon ang malapad nga epekto sang programa, naging pahayag nga ang programa magapabilin nga isa ka suga sang paglaom nga nagapamatuod nga bisan sa mabudlay nga tion ang pagtuon wala nagaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbaton sang livelihood assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development Sustainable Livelihood Program ang masobra duha ka gatos ka individual sa probinsya sang Antique. Naglabot sa 3.2 million pesos nga balor sang livelihood assistance ang ginhatag sa 221 ka individual gikan sa munisipalidad sang Tibiao, Barbasa, Colasi, Tobias, Fournier, San Remigio, Patnongon kag San Jose. Ang mga benepisyaryo nagbaton sang said capital fund nga tig 15,000 pesos para sa pag-umpisa sang ilagin propose nga palangabuyan kapareho sang cattle, goat kag native chicken raising, karinderya, sari-sari store, food vending, frozen food kag fish vending. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Office 6 nag-turnover sang Climate Resiliency Project kag cash aid sa partner beneficiary sa San Carlos City, Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ang balita. Kapin 500 ka mangunguma sa San Carlos City ng mga benepisyaro sa Project Lawa at Binhi sa Department of Social Welfare and Development ng DSWD ang nagbaton sa ilasweldo. Ang mga benepisyaryo mga katapos ang pulo kasosasyon sa mangunguma kag nagtrabaho sa 20 kadlaw humalin Abril 28 to Mayo 22.
Kada isa nagbaton sa 9,600 pesos bilang bayad sila pag-obra sa 500 square meters small farm reservoir. Ang mga SFR magasabay ng water storage system abot magsuporta sa ilang mga vegetable garden. Magluwas diri, may ginpanagtagman nga binhi sa mga tanon kag kada asosasyon ang nagbaton man sa 4,000 ka tilapia fingerlings para sa ila aquaculture reservoir. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sige-sige na ang pagpanakop sa mga katapos ng Iloilo City Traffic Transportation Management Office ang mga kolorom nga tricycle nga nagabiyahe sa syudad sang Iloilo. Nagpatigayon sa operasyon ng ICT team o matapos ang deadline na ginhatagan o ginhatag sa opisina sa aplikasyon sa prangkisa nga nagtakop sa naligad nga Hunyo 18. Una na nga nagpaandam ang ICT team o nga magapatuman sa intensified operation kontra kolorom sa Iloilo City. Sa pagbanta sa opisina, ginpahayag ni retired Colonel Odarico Garbanzos, head sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office, nga yara sa masobra 7 kagatos ang kolorom nga tricycle sa Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpasalig ang Public Employment Service Office sa Roa City sa kapis nga magabulig sa mga overseas Filipino workers nga nagakinanglan sang bulig sa tunga sang tensyon sa pungsod Iran kag Israel. Suno kay Caroline Dadivas, Peso Manager, handa ang Roa City government nga magpalabot sa assistance sa mga OFW. Lakip na ang financial assistance para sa mga kapisnon nga magdesisyon nga magpauli bangod sang Iran-Israel crisis. Sa karon may aras ang help desk ang Peso Roa City para sa mga OFW kag ila pamilya nga nagakabalaka. Bukas man ang ilang numero na 6207227 o kung ang ila mismo nga opisina nga nahamtang sa 3rd floor sang Rojas City Hall para sa mga pamangkin. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagtungko na sa katungdanan bilang bago nga Regional Director sang Police Regional Office 6 si Police Brigadier General Josefino Ligan. Sa papungko niya sa PRO6 bangin prioridad sa opisyal ang pagpatuman sa 5-minute response na mando ni PNP Chief Nicolas Torre III. Suno kay Brigadier General Ligan, sa kada pangayo isang bulig sang pumuluyo dapat madasig nga marespondihan ini isang kapulisan. Dugang nga payag sang opisyal dapat yatag sang kapulisan ang kalidad nga serbisyo para sa mga pumuluyo. Para epektibo nga mapatuman ang programa, magaiwat siya sang inventory sang resources, kaangay sa mobility assets kag kagamitan sa komunikasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginlunsar sang Commission on Population and Development Western Visayas ang bag-o nga bersyon sang Alam Na, ang mobile app para sa suportahan ang health kag development needs sa mga pamatanon sa riyon. Sa Alam Na 3.0, ginpasalig sang CPD6 nga mas interactive ini pinaanggid sa duha ka una nga bersyon bangod sang ginpanami nga user interface. Lakip sa mga pinakaulihing upgrade sa app, amo ang Integrated Information and Service Delivery Network sa diin ang mga pamatanon sarang na makakonect direkta sa mga trained service providers para sa mga basic reproductive health services kag counseling. Gindisenyo ang Alam Na 3.0 para mapasangkad ang access ang publiko sa husto nga impormasyon kag serbisyo ilabi na sa mga pamatanon sa mga undeserved areas. Kaupod sa CPD6 sa inisyatiba ang Iloilo State University of Fisheries Science and Technology nga nagprograma sa mobile application kag Department of Health nga nagabulig sang pondo sa app. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado ang isa ka high-value target individual sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa barangay Tipakla, Ahoy, Iloilo. Ang suspect kilala nga si alias Bagtik, 42 anyos kag isa ka habal-habal driver. Nakumpiska sa operasyon ang 150 gramos ng suspected shabu nga nagabalor masobra 1 milyon ka pesos. Kapin sa kabulan nga ginmonitor si Bagtik sa iya illegal drug activities kasunod sa mga reports nga nabaton sang kapulisan. Sa pag-aresto sang suspect, kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang iya pag-aatubang. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Handa man ang provincial government sa Negros Occidental paagi sa Public Employment Service Office sini sa pagbulig sa mga Negrense OFW nga luyag magpauli sa Pilipinas kasunod sang tensyon sa tunga sang
Israel kag Iran. Suno sakay Negros Occidental Peso Manager Karen Dinsay. Ang ila opisina sa Damlaglang naliwat nga nag-activate sa Migrant Resource Center nga nagapakig-angot sa nanuhay-tuhay nga ahensya kag organisasyon para mapadasig ang repatriation sa mga migrantes nga luyag magpauli. Ang Migrant Resource Center bukas 24/7 kag mahimo matawgan o kung mapadalaan sang mensahe sa mga OFW nga nagkinanglan sang bulig. Magluwas diri ginmando man ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang pagbuka sang OFW Help Desk. Sa karon ginaulat pa sang Negros Occidental Peso ang advice sa Department of Migrant Workers kung pila ganigrense magapauli agud ila mapreparahan. Gipakigbahin na ni Dinsay nga magluwas diri may araman sang ginatanyag nga livelihood kag scholarship program ang ila opisina para magatag sang dugang oportunidad sa mga OFW kag ila pamilya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PCA Western Visayas nagapangita sang 62 ka mga bagong scholar masobra 230,000 pesos nga balor sang bulig nagahulat sa mga mapilian. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita ni JP Hermas. Nagapangita sa 62 ka bagong scholar ang Philippine Coconut Authority kung PCA Western Visayas. Ang scholarship program for coconut farmers and their families kung COSCO bukas para sa mga coconut farmer o kung mga himata sa may nga nag-eskwela sa kurso ng agriculture o kung kaparang programa na makabig importante sa pagpasanyog sa industriya sa lubi. Bilang scholar o tip sa mga mabatong na benepisyo ang 70,000 pesos ng regular allowance kag 10,000 pesos ng book allowance kada tuig, 75,000 pesos ng OJT allowance, 75,000 pesos ng thesis allowance, 10,000 pesos ng suporta sa pagtambong sa seminar ang sa kurso maginkuha, kag 30,000 pesos ng one-time assistance sa pagbakal sa laptop. Para maka-avail, kinahanglan nga magsumite online sa aplikante sa mga dokumento nga makapamatuod na siya isa ka Filipino, graduating high school student o kung high school graduate na may general weighted average nga hindi magbubo sa 80% o kung iyang equivalent. Pasado sa mga entry-level requirements sa mga natungod ng state universities and colleges, hindi tagbaton sa naman ng government-funded financial assistance program, duly certified sa PCA kag barangay chairman na bata o kung dependents ang isa ka corporate farmer o kung farm worker. Kag ang mga ginikanan may gintigog matugang na kita na hindi maglapaw sa 300,000 pesos. Naibaluan nga naglabot na sa 450 kay scholar ang napaeskwela sa ahensya umalin sang ginbuksan ang programa sang tuig 2023. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Mga benepisyaryo sa Project Hawa at binhi sa DSWD sa San Carlos City nagbaton sang ilang na sweldo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balita ni JP Hermas. Kapin 500 ka mangunguma sa San Carlos City ng mga benepisyaryo sa Project Lawa at binhi sa Department of Social Welfare and Development ng DSWD ang nagbaton sa ilang sweldo. Ang mga benepisyaryo mga katapos ang pulo kasosasyon sang mangunguma kag nagtrabaho sa 20 kadlaw humalin Abril 28 dudog Mayo 22. Kada isa nagbaton sa 9,600 pesos bilang bayad sila pag-obra sa 500 square meters small farm reservoir. Ang mga SFR magaserve ng water storage system agud magsuporta sa ilang mga vegetable garden. Magluwas diri may ginpanagtagman na binhi sa mga tanon kag kada asosasyon ang nagbaton man sa 4,000 ka tilapia fingerlings para sa ila aquaculture reservoir. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 2,800 kay estudyante sa elementarya gintagaan sang school supplies sa La Carlota. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yari ang balita. Ginaproseso na sa Schools Division Office ng SDO La Carlota City ang pagpamakal sa mga school items nga ipanagtad sa 2,800 estudyante sa elementarya. Sunod kay Dr. Ernie Miranda, Schools Division Superintendent sa SDO La Carlota City, may 12 ka school items ang ila ipanagtad sa 13,000 ka estudyante sa grade 5 kag 1,500 ka bumuto sa grade 6 para mabuhin-buhinan ang mga galastusan sa mga ginikanan. Ang mga school items ginalakipan sa school bag, notebook, papel, lapis, ballpen, payong o kung raincoat kag iban pa. Pag-athag ni Dr. Miranda ang mga kinder ka grade 1 students sa ilang syudad ang ginhatagan sining karon lang sa mga school items sa isa ka foundation samtang ang mga estudyante sa grade 2 to grade 4 sa nagligad nga tuig
ang ginhatagan man sa kasubong nga school items. Ang ipanagtag ng mga school items para sa 2,800 estudyante sa siyudad sa Nacolota ang nagabalor sa masobra 4 milyon pesos na pagapunduhan si dalom sa School Education Fund sa local school board. Target sa SDO Nacolota City na mapanagtag ang mga school items sa bulan sa Hulyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:22. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naging nyo nabatihan ang detalye sa mga nagkapangunang balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Lunes, June 23, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Kung nagid lamang inyo alagad ang inyong tagbalita, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.